Siguro din yung struggling with my mental health. I was not okay. It's really not okay. Kasi mahirap if sarili mo yung kalaban mo, Miss Gracie. I lost the spark. Hindi ko din ma-explain, ang hirap i-explain, pero ayoko na munang gawin. Gusto ko, pero hindi ko siya ma-start. Ayokong bumangon, pero I have to. And kung babagsak ka, bangon lang ulit. Kasi hindi pa end ng mundo eh. Babangon at babangon ka ulit. Bagsak, bangon, bagsak, bangon. May mga tao pa rin na naniniwala sa'yo. May mga tao pa rin na umaasa sa'yo. Kaya kailangan talagang bumangon. Welcome to Out of the Oven, where Filipino entrepreneurs share their journey. I'm Grace Parazo, founder of the Bailiwick Academy. You'll hear from our students, instructors, and inspiring guests to help you grow, not just in business, but in real life. Because if they can do it, so can you. This episode of Out of the Oven is powered by Launchpad Studios, the podcast studio of Verspacio Co-working Spaces. Welcome to Out of the Oven, where we feature stories of business, strategy, and success. Today's episode is very special because there was a season in our guest's life when she felt lost, uncertain, searching, and unsure of her path. But today, she stands stronger, clearer, and more purposeful than ever. Now, from confusion to clarity, from feeling stuck to brewing something meaningful. What happened in between? Watch until the end para malaman kung ano ba ang turning point na nagbago sa lahat. Let's all welcome the heart and hands behind OJ's Brew in Calamba, Laguna, and one of our inspiring students here at the Bailiwick Academy, Miss Albertine Cabañeros. Hey, Albertine! Hi, Miss Albertine Grace. talaga. Hey, Teen! Hi, Miss Grace. Good afternoon. Welcome to the show. Good afternoon. Thank you, thank you. Thank you for inviting me. And sorry, Miss Grace, parang last year pa to. Yes. Thank you. Nahintay mo ko. Oo, 'di ba? So, nandito naman ako para nyaks nagantay sa'yo. Season 1 pa lang ng podcast natin, na-invite na namin si Teen, pero she's not available during that time. Pero ngayon, ayan, she's here now and maraming salamat at napaunlakan mo kami. Welcome, Miss Grace. And thank you din po. Thank you. Eto na, pag-uusapan na natin kung ano nga ba yung yung journey mo dito sa pagbe-bake. Bago ang lahat, can you tell us kung what was your life like ba when you were nung bata ka pa? Matagal ka na bang mahilig mag-bake? I started kasi baking when I was in grade 5, elementary days. Yung mommy ko kasi nag-office siya. So pagdating from office, may dala lang siyang printed na recipe. And then bumili siya ng ingredients and then I started baking it. Tapos binibigay ko sa friends or sa family, kakain lang. So dun ako na-start maging aware sa baking. But then, syempre nag-aaral, nakalimutan na, gano'n. So, pero Ano kasi yung una mong binake nun? cookies, oatmeal cookies yun, Miss Grace, eh. Yun yung natatandaan ko, eh. So, nagdadala yung mom mo, tinuruan ka ba niya na Hindi, mag-bake? from my memory, hindi, Miss Grace, eh. Ako kasi, I'm the type of person na babasahin ko talaga. Then, I'll follow the instructions as in to the T. Gagawin ko lang yun. Ganon siguro yung buong pagkatao ko. Kailangan, detailed lahat. So, just follow the instructions and nag-bake. Yun, just okay naman. And I grew up in a family po talaga na nagluluto. My lola cook so well. Talagang hindi kayo magugutom. And then one of my tita, she studied culinary eh. Kaya po, I remember may nakita akong picture na gumawa siya ng cake na kasing laki ng table namin. Wow. Pero hindi pa ako buhay nun. So, picture na lang yung nakita ko. First birthday po yata ng cousin ko. And then, yun yung first memory ko na, parang ang gandang mag-bake ng gano'n. So, naka yun sa utak ko na, ang sarap sigurong mag-bake. And then, pero hindi ko siya naisip na magagawa.
Yun po. Tas So, yun kailan nga, lang yun? nung nag-start ako nung nagdala si mommy ng recipe. Pero yun ano lang yun, for family, for friends. And then high school yata yun, Miss Grace, nag-ask yung cousin ko na ipag-bake siya for his office mates. Tapos yun, nag-bake ako, ilang boxes din ng cookies yun. Then gano'n na lang ulit, pang family, pang friends. Tapos ayun, nawala na siya sa'kin for some time kasi busy na sa studies, busy na rin naging busy sa work. Then bumalik lang siya when my mom retired from work, and then nag-take siya ng bread and pastry, bread and pastry production. Tapos nagbe-bake siya sa house kasi practice. And then yun po, sabi ko, parang ang sarap ng recipe niya ng crinkles. So I tried baking it alone. Ako nag-bake ako. And then, pero siya, siya yung naghuhugas, mga ganon. Tapos bibili ng ingredients, yun. Tapos dun po na nag-start talaga. After na mag-aral nung mom Ni mo? mommy, opo. Oo. Tapos naging interested ka na ulit? Naging interested ako kasi nakikita ko siya, nagbe-bake na siya ng breads, kinakain namin yung breads na gawa niya. Tapos nag-aral na ulit siya, tapos nagte-take siya several classes. So, tapos sabi ko, parang ang saya ulit. Tapos yun, nag-bake ulit ako. Nung nag-aaral ka, high school ba? Nagbe-bake ka na? High school Konti-konti? po konti-konti, for family lang and Oo. Tapos friends. college, anong course mo nung college? I took BS Food Technology pero hindi ko natapos. Nag-shift ako ng course business ad. Yun po. Pero during college wala akong ginagawa, hindi ako nagbe-bake, hindi ako nagluluto. Wala lang So, talaga. after na nung college, yung sa mommy mo na nag-aral siya, Yes, nag-work ka ng corporate ba? I worked full-time. I have a 9 to 5 corporate job in a bank. And then, so that was I think ilang years din yon. Tapos nag-retire si mommy while I'm still working. And then we decided kasi na mag-take ako ng grad studies, eh. So while taking the grad studies, siyempre gabi lang 'yan. Kasi usually na classmates ko working. So ako, hindi ako working, wala akong ginagawa. Free time, may classes ako na MWF lang, gano'n. So wala akong gagawing TTH tapos nun weekend. So nun po, 'di ba nag-take na si mommy ng baking classes, and then nun ko na-realize na parang ang boring, wala akong ibang ginagawa. Kasi puro classes lang sa gabi pa. So, dun po nag-start na akong mag-bake. Kuha muna ako ng orders ng chocolate crinkles, and then nag-shift ako to cake after that. So, yun yung una bang bestseller? Yes, Miss Grace. Kasi sobrang supportive ng family ko. If my sister, who is also working that time, kumukuha din siya ng orders sa office mates niya. And then ang nangyayari, magbe-bake ako, ta's I remember my mom, dadalhin niya sa Alabang, siya magde-deliver. Nagaganon, yun. And then, yun, puro crinkles lang yun. Yung chocolate crinkles o may iba't iba ka bang Chocolate flavor crinkles lang ng talaga. chocolate Yes, Miss crinkles? Grace. Kasi yun yung recipe ng mommy ko from her class na nagustuhan ko. And then, yun po, kaya dun ako nag-start. Anong year yun? 2014, 2015. So, kanino ka nag-start na magbenta-benta? Sa office mates ng sister ko. Sila yung taga-deliver ka lang? Or ikaw mismo yung nagbebenta sa kanila? Ang kukuha ng order yung sister ko. And then bake ako. Tas kapag hindi ko na kayang mag-deliver, si mommy magde-deliver. Minsan magco-commute lang yun, magpupunta siya Alabang. Or tas ako din minsan nagde-deliver. And then nag-start din ako sa online. May Facebook na nun. Oo, Facebook yun. Magpo-post. Meron naman, awa po ng Diyos, may umo-order. Tapos, ayun, Aside sa crinkles, ano pa yung mga binebenta mo? Nag-fondant cake din ako, Miss Grace. Medyo tinapang-tapangan ko yung ano ko nun. Medyo yumabang ako ng konti kasi sabi ko, may umu-order ng crinkles, sabi ko, nasasarapan sila. So, mag-bake kaya ako ng cake. Nag-bake ako ng cake. Wala pa akong background sa fondant.
kumuha ako ng order ng 2-tier all edible cake. Tapos, ayun, struggle Ano talaga. nangyari? Kasi ang hirap, mahirap. Pero ayun, na ano ko naman, naitawid ko naman, Miss Grace, ng maayos with the help of my tita. Yung nag-culinary. Siya yung nag-ano rin sa'kin sa fondant. Bigay ng konting parang workshop about fondant. Tapos yun, maayos naman kasi all edible yon. Tapos Na-i-deliver naman siya nai-deliver ng po safe. naman ng maayos and nagustuhan naman po ng umorder. Sa mga gano'n kasi lumalakas yung loob ko. Yung term ko yung mayabang ako kapagka gano'n. Ta's kukuha ulit ako ng ano, ng bago kahit na hindi ko pa alam kung paano gawin. Kasi hindi rin ako marunong gumawa ng 3D figures, pero kumuha na ako ng order na may 3D figures. Kaya sabi ko baka hindi ko magawa. And fortunately naman, nagagawa ko naman sila ng maayos. So, nakaka-build talaga ng confidence kapag gano'n, 'no? So, buti na lang nandun yung tita mo Yes, Miss na Grace. tumulong The sa'yo. family is really supportive naman sa lahat po ng mga, dinadaanan ko. So, ano yung, so nagko-customize cakes ka Yes, Miss Grace. before? Before, Oo. nag-focus ako sa fondant before. Mm. Yun yung times na kaya ko pang gising ng 2 days straight. Tapos straight after doing it, deliver ko rin. Ako din magda-drive, ako magde-deliver. Kasi gusto ko ako magse-setup sa parties. So, from the bili ng mga ingredients hanggang sa delivery, Yes, ikaw yes, rin Miss lahat, 'no? Grace. Tapos minsan sasamahan ako ng daddy ko 'pag nandito. Tapos si mommy magwa-wash ng mga ginamit, yung mga ganyan. Ano yung biggest na cake na nagawa mo? 7 tier. 7. 7 tier na, although three tiers yung edible. Sobrang akala ko madali lang. Pang-wedding? 7th birthday. 7th birthday. Ang Yes, Miss social naman Grace. yung batang yan, 7th year. Kaya sabi ko Oh. nun, akala ko madali lang. Kasi sabi ko, styro lang naman yung ilalim Yun pala hindi, ganun din. Mas mahirap pala kasi magaan si styro. Tapos ang laki pa nung baba. Sabi ko, ayan, kayabangan mo, tin. So, ano Pero nangyari? walang choice Oh. Kailangan mo kasi palaging nasa isip ko, Miss Grace, hindi ko siya pwedeng hindi magawa ng maayos. Kasi birthday yan, wedding yan. So, I have to do my best na ma-deliver to ng maayos. Kaya rin po ako yung nagde-deliver. Kasi gusto ko maayos yan na dadating dun sa pag-deliver sa customers. Ganun. Wala kang choice. Kailangan mong gawin kahit antok na antok ka na, gagawin at gagawin mo pa din. May nagda-drive. Minsan wala. Ikaw din? Opo, ako din. Or drive. minsan, si daddy po. Kasi nakakatakot nga mag-ano ikaw din yung driver tapos nandun lang yung cake mo. Yes po. Nasa floor, Mhm. 'di ba? Kasi dapat level yun. Hindi naman pwedeng ipatong lang dun sa upuan, 'di ba? So, medyo mahirap. So, ano yung pinaka-challenging na cake na nagawa mo? Siguro yung 7th year na yun. Anong Sobra theme kasi yan? Elsa. Ano yun? Frozen. Frozen. Oo. Yun po. Yun. Kasi sabi ko, tsaka ang hirap kasi nga, styro. Sabi ko, sana edible na lang to lahat. So, anong edible doon? Yung top? Yung top 3 po yata, parang gano'n. Oo. Dineliver mo siya ng isa, buo, or doon mo inassemble? If I remember it correctly, parang buo na yun, Miss Grace. Kaya love na love ko yung first car ng first family car namin, yung Revo. Kasi nandun Oo. lahat Buti Yun yung nagkasya doon, yes, yung kasya 7th naman po. tier. Buo yun tanda ko. Buo po Oo. yun. Na-imagine ko yung pag-deliver mo. Kasi nga mabigat yung taas. Opo, mabigat yung taas. Pero since styro naman, medyo White ako yung dun. base. Opo, medyo talagang kampante ako dun. Kasi yung mga 3-tier edible ko na-deliver naman ng maayos. Kapag lumagpas na ako sa ganun, kaya ko nang mag-level up. Maayos naman yung structure mo, magiging okay naman ang lahat At saka fondant naman rin siya. Mhm. So, And then okay ganache lang. yung ilalim. So, yan yung kagandahan kung okay yung structure niyo. Pero pag hindi kayo marunong, ano yan, babagsak. Ganon din sa buhay at sa pagbe-business. Oo, correct. Aside dun sa crinkles, tapos fondant, meron ka pa bang ibang ginagawa?
During the pandemic, nag-breads ako. Pero prior to that, hindi talaga ako nagbe-breads kasi takot ako. Mommy ko po talaga yung nagpapandesal, mga burger buns, mga ganyan. Kasi nung first time na gumawa ako, ang naalala ko is sobrang tigas. So, hindi ko na po yun ginawa. Pandemic, dun, syempre na-try mo lahat ng pandemic eh. Dun po ako na. Pero alam ko, breads ang una mong class sa Bailiwick. Yes, Miss Grace. Pandemic yun. Pandemic yan eh. Pandekoko. Mm. So, kung hindi ka bread person nun, bakit yun yung una mong tinake na class sa I want amin? I want to take the challenge kasi nga hindi maganda yung bread ko eh. Matigas siya talaga. Parang kaya siyang ipukpok sa matigas na ulo. Yung ganon. Anyway, ba to? So sabi ko, kailangan kong mag-level up. Hindi ka lang palaging pastries. Paano kapag ka ano? Lalo na nung pandemic, syempre walang ginagawa, walang ano. Kailangan mong mag-study. Kasi yun yung palagi pong sinasabi ng mommy ko sa amin na hindi ka pwedeng mag-stop. Na kung na yun lang yung alam mo. Kailangan mong kabahan kasi may dapat ka pang matutunan. Kaya po nag-take ako ng Pandekoko class. Yun lang muna kasi alam ko ano yun eh, one class talaga yun ng Ng commercial breads. commercial breads. And then yung isa muna, yung tinake ko. Tapos yun, okay naman. It turned out okay. Yes, Miss Grace. So, finally, hindi na siya mababato. Hindi na. Masarap na. Masaya nang kumakain yung family ko. I remember na parang favorite ng dad mo ba? Si daddy kasi, Oh. nung nag-start akong mag-bake nung pandekoko, bibili siya ng niyog, siya yung magkukudkod. Siya hindi yan bibili nung nakakudkod na. Gumawa pa siya ng kudkudan. Ah, Yung talaga? manual kudkudan. Tapos Oh. yun, tapos gagawa ako ng Para lang doon? yes po. Ang galing naman. So, nung nagbebenta-benta ka before, sa bahay lang ba yun? Online, Miss Grace, pinopost siya sa Facebook. Nag-try lang ako na mag-post and then meron naman sa marketplace na ba yun nung time na yun. Tapos, meron akong page pala nun. Tapos, yun, meron naman pong bumibili. Unti-unti, hanggang dumami na siya ng dumami. And then, when did you decided na, magkaroon ng physical store? Physical store kasi yung house ng parents ko, yung sa mom side, ni-renovate. So, tapos po, yung youngest sister nila mommy, nagsabi siya na yung ground floor pwedeng gawing business yon. And yun, naging coffee shop po siya. 2018, OJ's was born. Pero pangarap mo ba talaga na magkaroon ng sarili mong physical store? Hindi, Miss Grace. Wala. Siguro nung naging home baker ako. Iniisip ko lang, but I didn't see myself having my own brick and mortar. Wala. Hindi. Kasi kumikita ka na eh, nang nasa bahay ka lang. May nare-reach na market, okay naman. So, tsaka hindi ko alam na pwede. Hindi siya umano sa isip ko, sumagi sa isip ko na pwede pala. Yun, yung support ng family, kaya siya nagkaroon. Kasi ang plan ko talaga after my grad studies, babalik ako corporate. But hindi ko naman nakikita na career na magbe-bake ako ng magbe-bake. Babalik ako dapat talaga. And then, yun, nung na-open siya sa akin, sabi ko, why not? Mga kapatid mo, kasama mo dito sa business? Sa coffee shop, yes. Parang ako yung sa baking, and then my two sisters, nag-coffee sila. They're the one who studied sa coffee. Also, yung tita ko, yung bunso, siya po sila yung nag-aral. So, ano specialty ninyo dito sa OJ's Brew? Sa OJ's Brew kasi we're serving specialty coffee. So we're using 100% Arabica. We do different brewing methods. May pour over din kami. And then rice, meron din kaming food. May rice bowls kami, may pasta, and then pastries. Sabi mo, 2018 pa kayo Yes, Miss Grace. nag-start, di ba? 2018. So, kailan mo nakilala yung Bailiwick nun? 2020, 2020. pandemic. Siguro May, mga ganun po. Mm-mm. Because of another food group, baking group.
parang in-advertise din po yata na may class si Miss Bam. May class siya sa Bailiwick and then vinisit ko lang. Tinry ko lang. Kaya din Pantecoco kasi yun din yung isa sa pinakamura yata na class. So, kaya ko rin tinry. Sabi ko, sige, first time and it worked. Natuto naman ako. Na-follow ko naman yung instructions. Kaya yun. Kaya nagtuloy-tuloy na yung Nagtuloy-tuloy. pag-enroll mo. Nakailang classes ka Hindi ko naman na sa amin. alam. Dati nabibilang ko pa, ngayon hindi na. Oo, so hanggang ngayon nag-enroll pa rin yan si Tin. Yes, Miss Grace. Kaka-enroll ko lang yata last week. Gawa ng mag-expire na kasi yung voucher. Oo, sayang naman kung hindi mo nagamit, Yes, Miss diba? Grace. Oo. So, yun. So, nakita mo rin pala kami kay sa BHM. Yes, Miss No? Grace. Sa BHM. BHM. And then, from there, nagtuloy-tuloy na. Pero sa baking ka lang ba or pati sa cooking? Sa cooking din, meron din akong ibang recipes na ginagamit ngayon sa OJ's. And then, pero mostly talaga ngayon, talagang sa baking ako. Ako yung nagbe-bake ng pastries, tsaka some of the breads na sinaserve sa OJ's. Ano yung bestseller nyo doon sa OJ's ngayon? Sa OJ's, aside from the meals, yung mga rice bowls namin, bestseller syempre pastries. Yung 3 main pastries namin, yung moist chocolate, and then, carrot cake, tsaka blueberry cheesecake na all from Bailiwick. Oh, from Bailiwick Yes, Miss yun. Grace. Tapos yun yung laging nandun, hindi Opo. nawawala sa menu, Yes po. no? Puro kay Chef Joey. Kay Chef Joey. Yes po. Nakakatuwa naman yun na from Bailiwick yung sineserve mo yan sa Also the sa cafe crinkles. ninyo. Also Pati the sa crinkles. crinkles, Kasi po, nagpalit ka na. yes, Miss Grace. Oh, Ay, yung kay Chef Chef Joey? Joey. And imagine, yun nga, free recipe siya. Tapos, ang talagang, even during the pandemic, yun din yung sa akin ng income. Yung kay Chef Joey na yun. Yes, Miss Grace. Chef Joey na yun. Kasi nakailang palit din ako ng recipe. Parang, just to improve. Parang, okay naman siya, pero mag-improve pa. Hanap ka pa ng iba kung baka may mas okay pa. Tapos nag-stick ka na Yes, Miss Grace. dun sa Until now. sa crinkles Yes, ni Miss Chef Grace. Joey. Hey, if you're feeling inspired by this episode and you're thinking, maybe I can do this too, I've got something for you. We have free baking and cooking classes waiting for you right now at the Bailiwick Academy. They're a great way to get started, explore, and build your skills. And the best part? When you sign up, we'll give you a 500 peso bonus voucher you can use on any of our paid online classes. So if you're ready to take that next step, just click the link below, create your free account, and start learning today. Hope to see you inside. Now let's go back to the video. Medyo matagal-tagal ka na rin sa business, no? 2018. I'm sure ang daming mo nang na-experience na problems, challenges. Ano yung biggest challenge na na-experience mo? Ang dami kasi paano ko ba iisa-isahin? Or paano ko ba ibibigay yung biggest? Siguro din yung struggling with my mental health. Yun nga, kaya nga ngayon lang ako dito. Oh, Di ba? yun yung Parang, reason. last year, Oo. or late 2024, I was not okay. I was really not okay. Siguro kasi mahirap if sarili mo yung kalaban mo, Miss Grace. Kahit ano pa yan. Kasi kaya mo lang pasan financials, staffing, madali. Mahirap, oo, pero kaya. Na yan sa isip mo kung paano mo lalampasan, kung paano mo aayusin. But if sarili mo yung kalaban mo, ang hirap. Parang every day will be a struggle. Can you tell us more about it? Na what happened ba? Bigla na lang, parang I lost the spark. Kasi, when I'm at the kitchen, it's it's me I'm in my element. Masaya ako, lahat yan. Kahit na carpal tunnel na ako, masaya akong mag-cake. Masaya ako kahit hindi ako natutulog. Masaya ako mag-bake ng cookies, lalo na pag nakikita ko yung customers, kumakain. But then, biglang makikita mo sa OJ's wala yung pastries. Kasi nawala yung spark talaga. Hindi ko alam noon hindi ko alam. Pero, yung
Wala, hindi ko rin ma-explain, ang hirap i-explain, pero ayoko na munang gawin. Even even yung mga Bigla na lang siyang nangyari na gano'n na pagpasok mo na ayoko na. gusto ko, pero hindi ko siya ma-start. Hindi ko masimulan, parang ilang ilang beses na kahit naririnig mo na, wala kayong crinkles, wala kayong ganito, wala kayong any pastries. So siyempre yun magmo-motivate sa'kin, dapat yun, eh, kasi nami-miss ko na yung ganito niyo, eh. But then hindi ko masimulan, ta's bigla na lang iiyak ako. Even the littlest thing na wala lang sa ibang tao, iiyakan ko. Tapos ayoko ring bumangon, pero I have to start the day, pero wala kang gana. Ang hirap na biglang mawala na lang yung ano, yung spark sa'yo na doing something you love tapos biglang wala na. Yes, Miss Grace, kasi ang dami Months din yun na nagtagal na gano'n? years. Until now I'm not okay, may episodes pa rin. There are days that na ayokong bumangon, pero I have to. Kasi I have my staff na kailangan nila din ng leader nila. But and I also have my family na talagang sinusupport naman ako. Nung na-lost ako, nandiyan lang sila, especially my mom and my dad and my 2 sisters na andiyan lang sila. They supported me talaga. Struggle pa rin siya everyday, pero I know I'm better now. Kaya ko ng labanan kahit papaano. Compared before Yes, Miss Grace. na hindi ka talaga bumabangon. Opo, Miss Grace. Kasi ang hirap din for me kasi nga yun nga po, eh, yun yung marami akong kinakatakutan that time na ang hirap kasi natatakot ako sa mga bagay na the things that I cannot control. Tapos, natatakot pa ako nun, that was the time na natatakot ako mawala yung OJs sa'kin. Kasi yun lang yung meron ako, Miss Grace, eh. And then, of course, gumagawa na ng sariling buhay yung mga sisters ko. And then yung mom and dad ko, syempre on their retirement age, nagpapakasaya na sila. Tapos sabi ko, parang natatakot ako, pero ang masama dun, hindi ako kumikilos para hindi mawala. Kasi yung kinakatakutan ko na, which is, baka mawala yung OJ sa'kin. Hindi ko rin alam kung ba't ko kinakatakutan. Yung youngest sister ko nga sinasabi, "Bakit ka natatakot? Eh, ikaw yan, eh. Kaya andiyan yung OJs kasi ikaw yan. You're good at what you're doing, pero ba't ka natatakot?" Hindi ko rin alam, naiiyak ako. Hindi ko rin ma-explain kung bakit. Pero with their support talaga, yun po bumangon. Kailangan tsaka with yung staff ko kasi yung nagpa-help din sa'kin, nagkaroon po ako ng accountability partner. Like, yung staff ko sasabihin ako na, "Ma'am, magbe-bake ka ngayon, 'di ba?" Tapos, "Ma'am, nasaan na yung binake mo?" Yung 'di ba ma'am sabi mo magbe-bake ka ngayon, nasaan na yung binake mo? Gano'n. So ako mahihiya ako, kailangan ko nga kumilos. Tatawag pa sila sa'kin, "Hindi ka pa babangon? Magbe-bake ka 'di ba? Wala na kaming burger bun, eh." Yung mga gano'n. So yun po, nagkakaroon ako ng gano'n na nag-help din sa'kin maging okey. Mabuti na lang meron kang you're surrounded with people who loves you and supported you, during those, dark times, 'no? I think, a lot of your viewers can relate also to that, na siyempre kasi if you're in the business, parang feeling mo lahat nakasalalay sa'yo, pati yung staff mo, 'di ba? You have to work for them din and yan, just to keep the business afloat, lalo na yan na matagal na. So, I can totally relate to that kasi may ganyang episode rin ako sa buhay ko. Parang nagsabay tayo. Nagsabay tayo Yes, nagsimula Miss Gray. 2018 tapos nun ako last year ko rin na-experience yung gano'n. Kasi medyo matagal na nga rin yung business, 'di ba? So, parang lahat naman, pinagdadaanan, yung ganyan pero importante, bumabangon pa rin tayo. Yes, Miss Grace. I would like to commend you rin
sa mga ginagawa mong, effort. Yung nag-e-exert ka talaga ng effort na lumabas ng bahay. Kasi I remember nung nag-class tayo sa sourdough, 'di ba? Ayun, umattend ka pa nun. I was really not okay that time. Hindi ako okay. And then I told my mom, sabi ko, may class ako sa Bailey Week face-to-face. Tapos ayaw niya akong pag-drive-in. I drive from Laguna to isa lahat ng face-to-face classes naman. So sabi niya, wag kang mag-drive mag-isa. Kasi umiiyak ako bigla eh. Nagda-drive ako, iiyak akong bigla. So magsama ka ng staff. Kaya may staff ako sa labas nung nagka-class. Tsaka bigla din akong nagka-episode may episode nung time na yon. Pero wala eh. Kailangan ko din pong pilitin yung sarili ko na lumabas, parang to breathe some fresh air. Hindi na lang palagi sa OJs. Yes, and also, siyempre katulong din yung ano, yung sa therapy Yes, Miss sessions, Grace. It 'di will help ba? Oo, talaga a at lot. saka when you talk to someone din. Mhm. And, also yung ano, yung faith natin kay God, 'di ba? So, malaking tulong rin 'yan. Opo. Thank you for being here, sharing your stories, and 'yan sa mga nakaka-relate din, dito sa story ni Tin 'no, hindi kayo nag-iisa, 'di ba? Yes, Oh, totoo. And hindi mo dapat din isipin na mag-isa ka. Kasi kahit isa lang yan, merong tao talaga, na mag-support sa'yo, na kailangan mong bumangon. Like for me nga, yung family ko and my staff. And kailangan ko ding kumilos kasi, iisipin ko lang na yung staff ko kasi ano, eh, 'pag nakikita ko yung staff ko na nag-work hard para maging okey ang OJs, nakakahiya if iiyak lang ako sa tabi. Kailangan kong bumangon, kahit bumagsak ako, kailangan ko ulit bumangon. When I see them na kahit na nagiging masaya sa na-achieve nila on a day-to-day basis, yun din po yung nagpapabangon sa'kin. correct. Sila na yung naging motivation mo Yes, Miss to keep on Grace. going. Yes, Miss Grace. Yeah, so importante na you surround yourself with, like-minded people, tutulong sa'yo, 'di ba? Kasi nandun yung ano, yung support system, dun kayo kukuha ng lakas, Oo. 'di ba? So, you have to change your environment. Kung toxic rin yung environment ninyo, you have to get out. Nakaka-drain. Yes, oo, Made-drain tsaka you ka. have a choice naman, you don't have to stay there, 'di Yes, ba? Miss Grace. Oo, kaya dun ka talaga so, I'm happy naman na napipili mo rin yung Bailey Week sa isa sa mga activities na ginagawa mo. Bailey Week became my safe space. Kasi especially sa lounge, I'm a member of a lot of food groups, baking groups. Pero sa Bailey Week ko lang na-feel yung walang hahatak sa'yo pababa. They will cheer you up kapag 'pag yung products mo ganito, and then kapag may konting problema, bibigyan ka ng, kung paano i-improve. And then even the chef, even kayo, 'di ba sabi ko nga kayo ang ano, dakilang pusher. Yun, it became my safe space din. It helped me din po. Thank you, I'm happy to hear that. Totoo rin yan na yung ibang mga students namin, sinasabi nila yung ginagawa na nilang tambayan. Yung lounge natin. Kasi dun nga sila nakakakuha ng inspiration, motivation from other students. Kaya wag kayong mahihiyang mag-share, Yes. 'di ba? Sa student lounge natin. Kasi, hindi niyo alam na when you post something dun sa lounge, nakikita rin nung ibang mga student na yung mga silent lang, mga lurkers. Kaya nakikita nila at nai-inspire niyo sila na gumawa din. Yung iba nag-iipon lang ng mga recipes, hindi naman Parang ako yan. nagagawa, oo. Pero ayun, 'pag nakikita yung post niyo, ay magawa nga rin, 'di ba? So nai-inspire niyo rin yung ibang tao. Ngayon na okey na, back to ano ka na, baking na talaga. Ano mo bang mga activities ninyo ngayon sa ano, sa OJ's? We're trying to be more visible na rin. Nagjo-join kami ng pop-ups,
Yun po. And then planning to have an event this July kasi it will be our 8th anniversary this coming July. So, yun po. Congratulations. Ang dami-dami nga ninyong pop-ups ngayon kung Yes, saan-saan meron kayo naman po. Nakailan na kami for this year. pupunta. Saan ba yung mga pop-ups na yan? Suki kami sa sa may Nuvali. Yung frisbee competitions and then meron din sa mga sa schools and then yung Kalamba communities last year nag-start na ng parang coffee pop-ups. Yan po. So, dun, yung mga ganon. So, hindi lang kayo ngayon nagsistay sa location nyo ngayon, lumalabas na rin Yes, kayo. Miss So, may Grace. mga coffee carts na ba kayo? Ngayon wala pa. So, we're just using yung tables muna. Kung ano yung meron. Kasi ano pa lang parang paunti-unti din po. So, unti-unti din po kami nag-iipon para sa cart. So, pwede na rin kayo for events, Yes po. mga sa catering, wedding, birthdays. Yes po. Pwede na rin. We'll try. And gagawin namin ng maayos yan. Oo, kayang-kaya mo na yan. I'm Kaya so po happy yan. for you na lumalabas na kayo ngayon. At saka more Opo. visible na kayo ngayon sa social media. Yes, Miss Grace, we're trying. We're trying. Kasi unlike before na wala talaga. Wala po. Wala So, talaga. So, parang umaasa kayo sa organic traffic, yung mga pumupunta sa inyo. mhm. Kasi ako mismo pumunta na ako sa kanila, dinayo ko siya eh. Nung napadpad kami sa Laguna, ayun, sabi ko, uy, nandito lang sila Tin, punta tayo. So, doon kami, nagpunta nung family namin. And yun, and sobrang sarap nung pagkain nila. We also Yeah. have our TikTok na. Gumawa na ako ng TikTok Ay, may account. TikTok ka na? TikTok- Sumasayaw ka na rin? Hindi, yun ang hindi ko kaya talagang gawin. Kahit anong ipilit mo, hindi ko gagawin yun. Pero Baka- malay mo. Baka mapahiya ang OJs. Baka akong sumira. Hindi Pero natin yun. sure. Pag Yun. magsalita na tapos. So, may TikTok na rin. Yes po. Okay. So, buti, okay na kayo nung sa sister mo? Yes, naghati Sa Sokmed? kami. So, she's doing the back office na po. And then ako yung operations. Kasi she started working na sa La Union. And then, so, naka-virtual kami palagi. Kasi we started OJ's Miss Grace ng marunong lang akong mag-bake. Marunong siya sa coffee. Business side, wala. So, yun nga, yung mga tinake ko sa Bailey Week, doon ako natuto na, wala pala kaming ganito. Kulang pala yung ganito namin. Mission vision, wala kami yan. Wala kaming goals, walang anything. Costing meron, pero medyo hindi siya ganun ka-polish. Sabi nga nung staff ko, buti kung tumagal tayo, no? Kasi ganito pala. Ganito lang natin to binibenta, pero ganito pala yung ingredients. Ngayon, sister ko yung sa lahat sa ibang mga admin works po. Naghati na kayo Naghati nung na po. sister mo. Yun, kasi before, I'm too bad in communicating. Hindi ako marunong mag-delegate. Kukunin ko lang yan, magma-market ako, ako yung magpo-purchase, ako magpapalengke, ako mag-grocery, ganon. Although kasama ka naman yung sister ko kapag mag-grocery. Pero yung other, kunwari, may ibang gagawin, magbabayad ng ganito, magbabayad ng ganyan. Ako magbabayad. Kahit na may gagawin ka pa dapat na admin works, mga ganon. And then, ngayon, siguro sister ko din yung nagmulat sa akin na you have to delegate. You have to trust people na kaya nila to. And because of that, may empower mo sila. Kaya rin nagkaroon din kami ng team leader sa staff na mas nag-work ng maayos ngayon. Kaysa nung nag-start pa lang kami, mas okay na ngayon. And that's good na Yes, meron na Miss kayong structure ngayon. Yes, Miss Hindi Grace. yung katulad dati ng bara-bara lang. Opo. Makagawa lang, Mhm. tapos benta, yun na yun. Yun din yung natutunan ko rin sa Bailey na dapat yung business side, ayan pa rin. Hindi lang yung magaling ka lang mag-bake. Marunong ka lang magluto, marunong ka lang sa kape. Dapat ito din. Paano magta-thrive yung business if hindi mo yan ginagawa? Importante yung skills, pero syempre, dapat marunong ka rin yung tungkol sa business side. 'Di ba? So, hindi pwedeng puro skills lang. Opo. So,
So ngayon, marunong ka na makipag-communicate na ayos na lahat Opo. and, okey na. Ayan, I'm so happy for you, Tin. If there's one advice that you can give to our viewers, ano yun? Siguro from my experience, Miss Grace, you have to show up. Kasi sa'kin po, kahit na meron akong team leader sa staff ko, kailangan ka pa ring makita. Namo-motivate din sila. Nakikita ka nila, na nagtatrabaho ka talaga. Kasi kapag nakikita ka lang nila na umiiyak, parang nawawala din sila. And kung babagsak ka, bangon lang ulit. Kasi hindi pa end ng mundo, Kailangan i-try mong bumangon. Okey lang bumagsak ng bumagsak, pero hindi ka mag-stay dun. Babangon at babangon ka ulit. Bagsak, bangon, bagsak, bangon. Hanggang maging okey na ulit. Nandun pa rin ako sa stage na yun, pero kailangang pilitin kasi may mga tao pa rin na naniniwala sa'yo. May mga tao pa rin na umaasa sa'yo, kaya kailangan talagang bumangon. No choice. Ginusto mo yan, eh. Opo, ginusto mo yung magulong buhay. Magulong buhay ng entrepreneurship, but it's fulfilling. Oo, Now I yeah. can say na I'm fulfilled, kahit magulo, kahit mahirap. Sabi ko nga before having OJ's, my life is not chaotic. Hindi siya stressful. I have my 9 to 5 job, susweldo ako ng 15, susweldo ako ng 30. So, meron akong HMO, meron akong bonus. When OJ's came, minsan wala ka pang salary, minsan wala, magbabayad ka pa. But at the end of the day, you're fulfilled. I'm fulfilled. Kasi may mga tao akong kahit papaano natutulungan and may mga customers akong nakikita ko yung smile nila every time nakakain sila and iinom ng kape and makaka-experience din ng magandang service sa OJ's. And yun naman yung importante 'no. Yes, Miss Grace. Nabalita ko nakapagpa-graduate ka na, sabi mo. Yes, Miss Grace. Meron na kaming staff na naka-graduate and then meron pa akong isang staff ngayon na magpipining na nga siya this coming Saturday yata and 1 year na lang ga-graduate na rin siya. And if iniisip mo yun, siyempre aalis sila. She's taking psychology kasi, So, after that magbo-bored, aalis. Malulungkot ka kasi aalis, But ang iisipin mo pa rin, nakatulong ka sa pangarap niya. And ngayon kumukuha pa kami ng part-timers, ng students to help. Yun din yung motivate sa'kin kasi, um, yung makatulong ka sa community na matupad nila yung pangarap nila. And yung ibang staff na mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nila. Just last week kasi, gusto ko lang i-share, last week kasi 2 of my staff surprised their parents. Bumili sila ng appliances. Na-happy ako kasi, napapa-feel nila yun sa family nila with the help of OJ's, I know naman. And parang fulfilling on my part na, may magandang ginagawa si OJ's. Ang sarap ng feeling nung gano'n 'no, na Yes, Miss Grace. nakakatulong ka nung ano, sa ibang tao. And then you're putting up a business, to help other people din, 'di ba? Tapos hindi lang yung taong na yun, pati yung families Yes, nila Miss Grace. natutulungan din. And Mm, kung lahat ng tao ganyan, parang the world can be a better place, 'di ba? yes, it will be a happy world. Oo, 'di ba? So, nakakatuwa yung ginagawa mo and sabi nga nila entrepreneurship is not for everyone, Yes, Miss 'di ba? Grace. Kailangan maging Medyo matatag. mahirap siya, pero very fulfilling, tama Mhm. ka dun. At the end of the day matutulog ka talaga ng masaya, may ngiti, kahit pagod. 'Pag Mm. iisipin mo yung mga nangyari during the entire week, entire month, masaya. Grabe ang ganda nung episode natin today. Natutuwa ako para sa'yo, grabe. Thank I'm so you. happy for you. Ngayon bago tayo magtapos, pili ka muna sa aking mga cards dito. Hala, ano 'to, hindi ko 'to Ayan, pili ka lang diyan. Meron tayong ano diyan, pang Miss Universe na question.
What's a skill you learned when you were young that you still use today? Skill, Miss Grace? Skill yun pa rin, cooking. Yung cooking and baking. Kasi nga I came from a family, yung lola ko talaga nagco-cook, nagbe-bake. And because of, gano'n pa rin ako. Pandemic, I think yun yung nag-ano sa'kin, ng nag-ano sa mental health ko. Kasi luto ako ng luto during that time. Sabi nga ni daddy, "Anak, yung mga tao walang trabaho ta's ang dami nating pagkain." Yung mga gano'n. And ano po kasi, happy ako kapag nakikita kong, nabubusog sila sa niluluto ko, sa bine-bake ko, masaya sila. Yun yung happiness ko. Hindi, nakakapagod talagang mag-bake, nakakapagod talagang magluto. Pero if you'll see the smile in their faces na, masarap. Hindi na nga lang yung masarap, yung naano mo yung ano nila na nabusog sila, gano'n. Okey na siya sa'kin. Yung masaya, masaya po ako sa gano'n. Mababalewala mo na yung mga hugasin. Yes po. Kasi yun yung pinakamahirap talaga yung maghugas, hindi yung pagbe-bake mismo or Totoo. pagluluto, 'di ba? Ta's tatanggalin mo pa yung pinagmantikaan, lahat. Oo nga. Grabe. Pero kapag nakita mo naman yung reactions ng mga customers mo, 'di ba? Yun, sobrang nakakatuwa. Yes po, totoo naman 'yan. Yeah, tanggal lahat. Lalo na yung sa ano, sa mga may kids diyan, 'di ba? 'Yan, magiging star na kayo ng pamilya, 'di ba? So, in Teen's case, yung family niya, tsaka yung mga customers niya. Yes po. Ayan. So, Teen, invite mo naman yung ating mga viewers on visit OJ's Brew. Tell them what's the best way to contact you. Okay. If ever you're in Calamba, Laguna, please visit OJ's Brew. You can reach us sa Facebook, Instagram, and TikTok. OJ's Brew. And then, open kami from Tuesday to Sunday. It's 11 a.m. until 8 p.m. If you're looking for quality coffee and delicious food, visit lang kayo. Thank you so much, Tin. And remember, guys, na pwedeng magpahinga, di ba? Pag napagod, pwedeng magpahinga. Pero, wag naman kayo magstay lang doon. Don't stay within your comfort zone. You also have to get out, no? And yan, comment naman kayo sa ating comment section. What's your greatest takeaway dito sa episode na to? Yan. Maraming salamat, Tin, for being here in our podcast and inspiring our viewers. Thank you din. Sa susunod ulit. Yes, Miss Grace. Na magkikita natin. Basta for Bailey Week. Yan. I'm always here. Yay! Thank you so much, Tin. And bye, guys. Bye! That's it for today's episode of Out of the Oven. I hope you found inspiration in our guest story and pick up something you can apply to your own food journey. At the Bailiwick Academy, we believe that passion, when nurtured, can become a source of confidence, income, and freedom. And if our guests did it, you can too. If you enjoyed this episode, don't forget to follow us on Spotify and leave a rating. Subscribe on YouTube, give it a thumbs up, and hit that bell. Follow us on Facebook for behind the scenes and bonus content. And if you're ready to start your own journey in the kitchen, visit www.thebailiwickacademy.com and explore our wide range of online classes. Until next time, keep baking, keep believing, and remember, great things happen when you step out of the oven. We'd like to thank Launchpod Studios by Verspacio Co-working Spaces for powering this episode of Out of the Oven.